Seryoso ba si Infinix dito guys? Sa ganitong kagandang specs po ng isang smartphone. At 12,000 lang po siya ngayong sale. Naalala nyo guys, sinabi ko po sa may full review po ng GT30 Pro. Na sinabi ko po doon na wag po muna kayong bibili ng smartphone na yan. Dahil hintayin nga po muna natin siya maging official sa mismong Infinix. Dahil magmumura po yung kanyang presyo at makakakuha pa tayo ng freebies. At finally, ito na po ang GT30 Pro ngayon. Ngayon na po ang tamang panahon para bumili ng smartphone na yan. Dahil yung 14,000 nga po niya na SRP, magiging 12,000 na lang. Tapos may mga kasama pa nga mga freebies. Tapos yung 512 na version guys, makukuha naman natin ng 14,000. Kasama rin po yung mga freebies. Pero syempre bago tayo mag-order ng smartphone na yan, tingnan po muna natin yung kanyang performance sa gaming. Bago tayo makapag-decide. Dahil meron din po tayong link sa may description. At meron po tayong additional na discount. Pagka po yung ginamit nyo po yung link ko dyan. Baka yung 12,000 po na presyo niya, baka mabawasan pa. Sa mga mahilig po maglaro ng Mobile Legends dyan, ito po yung settings natin guys. Hindi na siya ultra katulad po nung dati. Pero ultra naman guys yung map quality, saka po yung frame rate niya dyan. Mukhang sa mga susunod na update guys, mukhang hindi na siya ultra. Susunod ultra. 5 ultra na guys ang hihintayin natin. Dito po sa may settings ng Mobile Legends. Itong gameplay po natin guys is meron po siya 120 FPS na gameplay. Sobrang ganda niya at sobrang smooth at sobrang stable din. Kung ganito lang sana kamura yung mga gaming phone, edi sana wala pong smartphone na overpriced. Alam nyo sa totoo lang magaling din talaga si Infinix gumawa ng smartphone. Alam na alam po nila kung sino ba ang bibili ng smartphone nila at kung para kanino po yung smartphone nila. Hindi tulad ng ibang brand. Yung ibang smartphone brands is gagawa po sila sa halagang 15,000 na presyo. Pero dahil nga sikat sila, expected po nila na hindi natitingin yung buyer sa specs ng smartphone. Basta makita lang nila sikat, okay na yon. Pero magugulat ka na lang yung halagang 15,000 na smartphone na nabili mo nga sa sikat na brand. Makakakuha ka sa hindi sikat na brand, pero 7,000 lang po yung presyo. Kaya itong GT30 Pro guys, alam na alam po ni Infinix ang kalitipo ng mga gamers dyan. At ibinibigay po talaga ni Infinix yung pinakagusto po natin. Tulad nga po dito guys sa may Mobile Legends. Official phone daw to sa mga tournament. Pero syempre marketing lang naman ni Infinix yan. Dahil kung itong GT30 Pro talagang maganda, paano pa kaya guys yung Poco X7 Pro na mas malakas sa kanya compare ka dito kay GT30 Pro. At mamaya guys, meron po akong share sa inyo ng magandang laro. May bayad nga lang siya guys pero 300 pesos lang naman. Pero grabe po yung graphics. Napakaganda niya. Mamaya malalaman nyo kung anong laro yan. Sinubukan ko nga rin po pala ito guys sa may PS2 emulator. Ito po yung isang mabilis na gameplay natin. Medyo bagsak to sa akin guys. Itong Dimensity 8355G. Dito po sa may PS2 emulator. Hindi po siya ganun ka-smooth. Feeling ko optimization po ang problema dito. Dahil malakas naman guys ang Dimensity 8350. Sadyang hindi lang po talaga siya optimize. Pero kung hindi ka naman mahilig mag PS2 emulator, okay naman to. Dahil pagka PS1 naman, ito yung gameplay natin. Smooth naman siya dito guys. Naalala ko lang itong Mortal Kombat dati guys sa mga videohan. Dahil sa mga videohan ko lang po dati nalalaro yan. Yung hinuhulugan po ng piso tapos meron tayong 3 minutes para makapaglaro. Pero ngayon grabe, sobrang lalakas na po ng mga smartphone. Dahil napaka-smooth nga po ng PS1 emulator dito. Dito naman po sa may Delta Force. Tingnan natin kung mag-ingin pa to ng sobra after po ng isang game. Dahil medyo mabigat po yung game na nilaro ko kanina. Na nasa 10 minutes ko lang po siyang nilalaro. Pero grabe po, umabot po agad ng 48 degrees Celsius yung temperature natin. Mukhang mapakinabangan po natin yung pan cooler po na ibibigay ni GT30 Pro kung mag-order po tayo ng smartphone yan ngayon. Itong settings natin sa may Delta Force, nakalagay po siya sa may ultra frame rate saka HD po na graphics. Actually, sa ganitong settings, hindi po mahihirapan ng GT30 Pro dito. Na hindi na natin pwedeng ilagay sa mas mataas sa graphics or mas mataas sa frame rate yan, itong settings natin. Dahil hindi na po natin pwedeng ilagay sa mas mataas sa graphics at mas mataas ang frame rate, ang settings siya ng sabay. Kaya ito na po ang pinakasagad na graphics siya sa may Delta Force. Sa buong game ko po dito guys sa may Delta Force, ramdam ko po na medyo lumalamig yung smartphone natin habang naglalaro dito. Kaya naman wala rin po ako na-encounter na problema rito, kahit pa sobrang init po niya kanina. Yung dark flare na kulay guys, parang sa may 512GB lang po siya available. Yung sana pinakamagandang kulay ng GT30 Pro. Kaso wala po siyang available sa mas mababang version. Feeling ko din po guys, ngayon lang din po mura to ng 12,000. Dahil nga po sa may early bird price niya. Kaya kung sakali man pong balak nyo pong bumili ng smartphone na yan, ngayon po talagang tamang panahon para bumili na yan. Dahil ito na po ang pinaka-complete gaming po na mayroong maraming features para po sa may 12,000 na presyo.
Itong si GT30 Pro guys is para po siyang pinagsamang Nubia Neo 3 GT. Saka po Poco X6 Pro 5G. Dahil yung trigger button po ni Nubia, saka yung malakas po na processor ni Poco, is nandito po ngayon sa may Infinix na yan. Tapos ilagyan pa po ni Infinix ang magandang design. Pero to be honest guys, mas maganda po yung touch response ng shoulder trigger button ni Nubia compare po kay Infinix. Saka mas madaling gamitin po guys yung trigger button pagka po meron tayong case na nakalagay dito. Para po siyang guide. Compare po sa walang case na hindi po natin siya makakapa. Compare po sa wala po siyang case na hindi po natin makakapa yung shoulder trigger button. Kaya kung gagamitin nyo po yan guys, mas okay po na meron tayong case dyan. Then after po ng isang game sa may Delta Force, ito po yung naging temperature natin. Mas lumabig na nga po siya compare kanina. Ito na guys yung sinasabi ko po kayo ng laro. Una ko po ito nakita guys sa may PC saka po sa may console. Dahil doon po siya unang nilabas. Kaya grabe po yung kanyang graphics. Hindi mo iisipin na kakayanin po ito guys ang isang smartphone ngayon. Ito nga pala guys ang Bright Memory. FPS game po yan. Pero campaign po siya. Hindi po siya multiplayer. At ganitong klase ng mga laro po guys ang mga gusto ko nilalaro sa mga PS5. At sana magkaroon pa po ng maraming ganitong klase ng game sa mga smartphone. Para naman masulit po natin yung malakas sa processor niya. At magandang example po ito guys, itong laro na to. Para po ma-showcase yung pinaka-performance po ng mga processor ngayon. At dito nga sa may GT30 Pro, okay naman siya. Sa may 60 FPS na gameplay. Kaso isipin mo 10 minutes pa lang po ako naglalaro sa kanya. Sobrang init na po niya agad. Parang gusto ko tuloy itong subukan guys sa Snapdragon 8 Elite na smartphone. Kung meron bang igaganda pa yung graphics niya. Dahil hindi pa po yung nakasagad guys, pero sobrang init na po ng smartphone na to. Paano pa kaya kung isang oras po tayo mahigit maglalaro dito? Pero tulad nga po ng sabi ko kanina, console game to guys. Kaya nakaka-impress na rin na meron ganitong klase ng game sa mga smartphone ngayon. Dahil sayang po yung malakas sa processor. Kung puro Mobile Legends lang at Call of Duty po yung mga lalaroin natin. Kaya para sa may 12,000 po na presyo ngayon, na pa hinihintay nyo, meron po tayong link sa may comment section, saka po dyan sa may description. At baka meron pa po kayong additional na discount na makuha pagka po ginamit nyo po yung link natin dyan sa may baba. Last week of the month na nga po pala ulit guys at magpapag-giveaway po ulit tayo ng bagong smartphone. Pipili po ako ng mananalo sa mga magsusubscribe po dito sa may Facebook page natin. Entry level lang po ulit guys yung mabibigay ko sa inyo. Yun lang po guys, thanks for watching.